Abisala, Nilasari. Palagay ko alam niyo na ang dahilan kung bakit kami narito. Lalo't kailangan kong bawi ng brilyanteng tunay na ako'y nagmamarami. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Nagliliwanag ang kanyang palad. May sanggol sa kanyang sinapupunan. Napakagandang sanggol na babae ng iyong anak, Nilasari. Anong papangalan mo sa kanya? Deshna. Yun ang itatawag natin sa kanya. Tanda na siya ay aking anak. Babalik ako sa puta ng mga babaeng tulis. Babawiin ko ang kapangyarihan itinalaga para sa akin. Mira, anak. Nagmamadali kami. Mira, sandali. Paano niya ito ginawa? May bagong kapangyarihan si Perena. Bakit niyo ako pinasundo mula sa mundo ng mga tao? Ninais ni Amiha na ibalik ka sa Encantadia upang maihanda ka na bilang tagapagmana niya sa trono. Ako gusto nilang humalili sa bagay na sa'yo naman dapat. Okay lang yan, Bes. At least ikaw yung napiling pumalit sa akin, di ba? Sigurado akong maganda ang future ng Encantadia. Hasna Ibolive, diwa ni Mira. Hasne Ibolive. Isang maligaya at matiwasay na pagluluwa, Nilasari. Bakit ayaw ninyong lumapit? Mahirap na. Baka may sumpaya kagaya ng kanyang ina. Huwag kayong matakot. Wala siyang sumpa. Abisala Eshma Asval. Ngunit pakiwari ko, hindi lang yan ang pinunta mo dito. Ang ating kasunod na hakbang. Unti-unti nang bumabangon ng Lireo at Sapiro. Ngunit sa taglay mong bagong kapangyarihan, kayang-kaya natin silang papagsakin muli. Matagal ko nang alam yan. Ngunit bakit pa natin sila kakalabanin? Bibiro ka ba? Nagsilang ka lamang nakalimutan mo ng tigmaan. Anong digmaan? Ang digmaan ay pakikipaglaban sa kapangyarihang ipinagkait sa'yo. Nahanap ko na ang kapangyarihang kailangan ko. Kaya maaari na ako mamuhay ng wagas at tahimik. Tapos na ang digmaan ko, Asval. Hindi ko akalain. Isang munting sanggol lang pala magpapabagsak sa isang Lilasari. Panginoon. Ganda ba ang hatid mong balita, Agane? Tama ang inyong kutob. Ipinakilala na si Mira bilang tagapagmana ni Amihan. Magandang balita nga. Kahit hindi napunta sa atin si Mira. Sapagkat kahit ilang ulit niyang piliin, paniwalaan ang mga gawi ng mga taga-Lireo, ay hindi niya matatakasan ang dugong hator na dumadaloy sa kanya. Sa ngayon ay hayaan muna natin siya doon. Nararamdaman ko na muli kaming magkikita sa lalong madaling panahon. Marahil ay nasasabik na siyang magkita kaming muli. Ang kanyang pinakamakapangyarihang ilo. Hindi. Huwag ka magpapa-affect, Lira. Ginusto mo to. Sila nga ang tanging paraan ngayon. Kung may moral lesson man dito, yun ay pagtitiis. Yun naman yung lesson na kailangan ko, di ba, Lord? Huy! Mira, anong ginagawa mo dito? Baka hinahanap ka ng mga tagapagbantay mo. Di ka pwedeng lumabas ng palasyo mag-isa. Lalo na alam na ng lahat na ikaw ang tagapagmana. Baka may mangyari pa sa'yo. Malagot tayo sa Inang Rina. Sandali lang naman. Bigla kasi ang higpit-higpit dito eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap. Sumisenti. Alone time. Halika na.
Baka pagalitan pa tayo ni inay. Mira, Gahanap ako ng moment kung sino-sino dumadating. anong ginagawa mo dito? Sasaktan mo na naman ba ako? Nais lamang kitang batiin. Narinig ko ang itinalaga ni Amihan. Matagal ko na itong pinapangarap para sa'yo. Lubayan mo na ako. Wala ka nang mapapala sa akin. Dahil kahit ako na ang tagapagmana, hindi ko hayaang makinabang ka. Kahit na ikaw pa ang nagsilang sa akin. Tayo na, Lyra. Kumusta na si Lilasari at ang kanyang anak? Sila ay namamahinga. Walang panahon magpahinga sa gitna ng digmaan ni Tano. Narinig mo na ba yung balita? Magmula nang isinilang ni Lilasari ang kanyang anak, tinalikuran niya yung plano natin sa pagkipagdigmaan. Kung wala na sa loob niya may pagdigmaan pa, suportado ko siya. Pati ba naman ikaw sumusuko na rin? Wala pa tayo sa tunay na laban. Ipapatalo ka na. Abay, nasaan yung gitano nakilala ko na walang inuurungan? Ang pananakal ko kay Lilasari ang hindi ko uurungan. Pagod na ako makipaglaban. Ang nais ko na lamang ay lumagay sa tahimik kasama ni Lilasari at ang kanyang anak. Kung yan ang magpapaligaya sa'yo, di kita mapipilit. Nakakalungkot lang isipin na isang Lilasari lang pala magpapabagsak sa isang katulad mo. At pipili ka na rin lang ng babaeng mananaig sa puso mo. Isa pang isinumpang nila lang. Isinumpa na magkaroon ng anak na hindi ka magiging ama kailanman. Mahal na Reyna! Halika at pagsaluhan natin ito. Mahal na Reyna. Habang tumatagal ay lalong lumalala ang galit sa akin ni Mira. Hindi mo siya maaaring sisihin, mahal na Reyna. Hindi mo rin maaaring sisihin ang iyong sarili. Bakit nga ba mas mabigat ang nadarama ko ngayon, Kurna? Dahil kulang na kulang ka, Pirena. Hindi sapat ang iyong kapangyarihan. Wala kang hukbo. Kaharian o mga kaanib. Lumulubha ang sakit na nadarama kapag nag-iisa. Ako na lang ang tangi mong kakampi, Pirena, kaya makinig ka sa akin. Magpakatatag ka at ilipat mo ang sakit at pangungulila upang maging determinasyon at galit para mabawi ang lahat ng inagaw nila sa'yo. Mas pinahahalagahan pa ni Amihan si Lilasari kaysa sa pangangailangan kong mabalik sa akin ang brilyante ng tubig. Alena, ayon sa iyong salaysay ay nagdadalang diwata si Lilasari. Hindi ba't hindi magiging patas sa labanan at may madadamay pang walang malay? Sa pagkakataong ito, Alena, tama ang pasya ni Amihan. Mas pinapaboran mo pa si Amihan? Alena, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ang nais ko lamang sabihin, may iba pang pagkakataon para bawiin ang iyong brilyante. Kaya kung sakali man na binawi mo ang iyong brilyante sa pagkakataong ito sa isang pandaraya, pagsisisihan mo ito balang araw. Hindi na ako makapag-antay pa. Maraming bagay ang nawalay sa akin. Maraming naagaw. Kaya kahit anong mangyari, kailangan kong mabawi ang brilyante ng tubig.
Ano na naman ang ginagawa ng isang taksil na pasneyang gaya mo sa aking kuta? Nagsilang na ng sanggol si Lila Sari sa iyong ama. Ibago ka ng apwe. Anong pakialam ko? Kung ang iba kong ang apwe ay hindi ko pinapahalagan, ano pa kaya isang bagong silang na sanggol? Dahil yun ang dahilan ng kahinaan ni Lila Sari. Bakit sa akin mo sinasabi ito at hindi kay Hagor? Ang sabihin mo ay wala ka ng ibang mapiling kakampihan. Lalo pat batid na ni Hagor ng iyong kataksilan. At sa sandaling lumapit ka sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na ikaw ay paslangin. Maaaring tama ka. Ngunit ikaw talaga ang sadya ko. Nasa iyo na muli ang aking katapatan, Pirena. Hindi na kay Lila Sari. At kung iyong mamarapatin, ikaw ang nais kong makasama upang pamunuan ng isang kaharian. Kung makikipagsanib puwersa ka sa akin upang mabawi ang sapiro. Ani mo'y napakadali na iyong minumungkahi, Asbal. Ilan nga muli ang iyong kawal? Bukod kay Dagtom at Aksilom na walang pakinabang. Parehas lamang tayo nag-iisa, Asbal. Ano ang laban natin sa pulutong ni Amihan at Ibrahim? Sa susunod na susugod ka dito para sa mga kagilagilalas mong plano, maghanda ka muna ng hukbo na mapapangalagaan tayo. Habang hindi pa nangyayari yun. Geshno. Geshno Ivre. Cancel yun, Beshi. Anong cancel? Basta, mali yun. Sinanay mo pa rin siya eh. Di ko naman sinasabing yakapin mo siya. Kasi baka mamaya mapasok ka na naman niya. Pero, respetuhin mo man lang. Hindi ko mapigilan ang aking sarili sa tuwing nakikita ko siya. Galit na galit ako sa kanya, Lira. Hindi ko siya kayang respetuhin. At hindi ko siya mapapatawad. Kaya tapos na ang usapan. Wala na akong pakialam sa kanya. Ikaw magsalita ng tapos, Mira. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay hindi galit. Hindi indifference. Ibig sabihin nun, pagka walang bahala o halaga. Kaya, kung may galit ka pa sa nanay mo, ibig sabihin may nararamdaman ka pa para sa kanya. Kahit papano, may halaga pa rin siya sa'yo. Gusto ko lang naman, huwag mong pairalin masyado yung galit mo. Sayang naman yung pag-unawa powers ng puso mo kung di mo gagamitin. Ikaw talaga, Lira. Lagi ka nakakahanap ng ibang pagtingin sa kahit anong sitwasyon. Diba? Linis pa. Hindi ba dapat narito na rin si Mira upang matutunan niya na ang mga ito? Hayaan mo munang magpahinga si Mira. Tila ang dami niya ng pinagdaanan simula ng pagbabalik niya sa Encantadia. Kung sa bagay. Nanaya, naaalala mo ba ang bagong dama ni Mira? Ang ating bagong kaibigan? Si Lira. Paano naman siya napasok sa usapan? Natutuwa ako sa kanyang ugali. Narinig ko ang kanilang usapan kanina ni Mira. Magaling siya magpayo. At nararamdaman ko, mabuti ang kanyang puso. At hindi ko alam sa tuwing nakikita ang kanyang mukha, natutuwa ako. Ngunit bakit ganun, Danaya? Matagal na natin siyang kasama. Ngunit hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Sino ba ang kanyang mga magulang? Kakaiba at kakatuwa ang diwatang yan. Kaya't hanggat hindi siya nakakapinsala, wala tayong magiging problema sa kanya. Asti Pirena, magandang umaga. Bulaklak para sa inyong house?
Para hindi naman mukhang kuta ng magkukulang itong bahay ninyo. Ito ang unang araw ng aking regular visits para sa personal project ko. Hindi ba't ibinalik ka na namin sa Lereo? Ano't narito ka? Alam mo, sama mo sa akin. Para kang naligo sa sabaw ng papaitan. Hirap na naman pasmailin eh. Hindi ko ba pwedeng kamustahin lang ang Ashti ko? Kausapin? Ashti, pasensya na po kayo sa inasta ni Mira kahapon ha. Alam niyo naman pong maraming pinagdaanan. At pinagdadaanan yung Junakis yung yun. Pinadala ka ba dito ni Mira upang sabihin sa akin yan? Hindi po. Kung ganun, walang saysay ang paghingi mo ng tawad pagkat hindi naman pala ito galing kay Mira. Ashti naman, diyan tayo nagkakaproblema eh. Bakit hindi na lang tayong magkapatawaran kahit walang humihingi? Bakit hindi tayo pwedeng magmahalan ng hindi nagagalit? Lumayas ka kung ayaw mong masaktan. Try and try again naman. Sige po, subukan niyo. Alam naman natin pareho hindi niyo ako masasaktan. Ako, hindi. Ngunit siguro na. Sa'yo na lang yan. Flowers. Napaka-violent nyo naman kasi dalawa eh. Hashtag stop the hate naman. Bakit ba pinagtitiisan mo siya? Nais mo bang humahanap ako ng paraan upang mawala siya? Hindi na muna. Hindi pa nalalaman ni Amiha na anak niya ang diwatang iyon. Darating din ang tamang panahon na magagamit natin siya laban sa kanyang sariling ina. Lumayo ka sa anak ko. Wala kang kadala-dala. Hinahamon mo ba talaga ako? Hindi ako manggugulo, Lila Sari. Ang nais ko lamang ay may balik na sa akin ang brilyante ng tubig. Nananahimik na kami. Kaya lubayan mo kami ng anak ko. Napakaganda ng iyong anak, Lila Sari. Alam na ba ni Hagar na isinirang niyo ng inyong anak? O nais mong ako ang magbalita sa kanya? Iyon ay kung hindi mo sa akin ibabalik ang brilyante ko. Kapag ibinigay mo sa akin ang brilyante ng tubig, makukuha mo ng pananahimik ko. Kapag ibinalik ko sa iyo ang brilyante, ano pa ang magiging proteksyon namin ng anak ko? Hanggat hindi mo pa binibigay sa akin ang brilyante, patuloy na may gagambala sa inyo upang makuha ito. Paano nang inaasa mo ang katahimikan ng iyong anak? Pag-iisipan ko. Babalik ako bukas, Lila Sari. Aasahan kong hindi mo ko lilinlangin o tatakasan. Higit na mas alam ko ang kapangyarihan ng brilyanteng hawak mo. Kaya kung sakasakaling takasan mo, matutuntun ko kayo. Paalam. Hindi ko na alam gagawin ko kay Ashti Perena, Pau-Pau. Ako na nga yung lumalapit sa kanya para makipagbati. Tapos ako pa yung gusto niyang saktan. Kaya ba tayo napunta dito para turuan kita ng fight? Anong fight? Ano ba, Akil? Sinataking Eva. Mahal na sangre. Masyado kang mahalaga sa susunod natin mga labanan. Para lamang masaktan ka sa pag-ensayo natin. Anong ibig mo sabihin? Na hindi ko kayang tapatan ng
Lakas mo? Alam mo, I love you ka talaga. Talaga? Ulitin mo nga! I love you! Narinig mo yun? Nag-I love you si Ash Danaya kay Akil. Ibig sabihin, naaalala nila ako. Ash Danaya! Wait lang. Ashley, ano sinabi mo kay Akil? Sabi ko, I love you siya. Naaalala mo ang I love you. Ibig sabihin, naaalala mo ako. Anong pinagsasabi mo, Encantada? Ako ang nagturo sa inyo ng ibig sabihin ng I love you. Please naman, maalala niyo na ako. I love you. Papaanong ikaw ang nagturo sa amin nun? Gayong ang batang ligaw ang nagsabi sa akin ng ibig sabihin ng katagang nun. Tapos na tayo. Sangre Danaya! Alam mo ikaw? Tapos na tayo. Hindi namin magagapi si Hagorn at hindi namin mababawi ang Lireo kung hindi dahil sa tulong niyo. At nakakatiyak ako na hindi magdadalawang isip si Hagorn na gantihan kayo. Kaya kung iyong mamarapatin, nais ko kayong handugan ng lupain. Malapit lang dito sa Lireo upang maging bago niyong tahanan. Nang sa ganon, hindi kayo magugulo nila Hagorn. At kung kinakailangan niyo ang aming tulong, malapit lang kami sa inyo. Abisala Esma, Reynamihan. At paano ang mga buwis na ipinataw sa amin ni Hagorn noon? Kailanman, nang ako ay mamuno, hindi ako humihingi ng buwis sa mga nasasakupan ko. At hindi ako para magsimula ngayon. Esta Secto. Pabalik na ang mga diwata. Maika, kung hindi mo mamasamain, Wala akong panahon makipagbulong-bulungan sa'yo, Asfal. Kung may nais kang sabihin, tumbukin mo na. kayo bang mga taga-karsero? Anong pinaglalaban ninyo? Bakit kayo sumanib kay Lilasari? Katarungan. Sa mga maling pamamahala ng mga diwata sa karsero. Sa mga sirantuntunin at pamamalakad sa Lireo. At maging sa mga ibang kaharian. Nais namin magkaroon ng boses sa mga nagaganap sa Encantadia. At walang nabago sa nais na ito. Yun lamang ang aming layunin. Ang ipaglaban ng aming karapatan. Ngunit tila nagbago ang layunin ni Lilasari. Paano kung sabihin ko sa'yo na mayroon akong makukuhang kaharian? Hindi. Mababawi. Babawing kaharian. Sasama ba kayo sa akin? Pag-isipan niyo itong mabuti. Elena, ano't nagawa pang bumalik sa kuta ng mga tulisan? Di ka ba nag-iisip? Kaya ko pangalagaan ang sarili ko, Ibaro. At hindi mo ko kailangang pagtaasan ng boses. Hindi kita hari. At hindi mo pa ako reyna. Kung nais mo, babalik na lamang ako ng Lireo. Elena. Agape Ave.
Nag-alala lamang ko sa'yo. Hindi ka na dapat nababahala, Ibaro. May usapan kami ni Lilasari. Tumaasa akong ibabalik niya ang nararapat sa akin. Hindi ko ibabalik kay Elena ang brilyante ng tubig. Mawawalan tayo ng proteksyon kapag ibinalik ko yun sa kanya. Lalo pat alam ni Hagorn kung saan tayo nagkukuta. Paano kung di niya na malaman? Ibigay mo na kay Elena ang kanyang brilyante. Maaari tayong humingi ng kondisyon. Matulungan mo tayong makalayo. Makapagtago. Makapagsimula ng mga bagong buhay. Kung isasama niya ang mga kasamahan natin dito sa Alier, sige. Papayag ako. Ibabalik ko sa kanya ang brilyante. Tama ang iyong tinuran tungkol sa pagbago ng isip ni Lilasari. Kung gayon, nagbago na ba ang pasya ng babaeng tulisan? Sasama na kami sa'yo. Kumusta ang mga diwata? Ilan nakakaligtaan niyo na? Batid kong kinasusuklaman mo rin ang sapiro, kaya tulungan mo ko na gamitin ang aking kapangyarihan na hindi ito magiging pasanin. Wari ko may panganib na paparating sa nananahimik na kaharian ng sapiro. Huwag ka mag-alala, mahal na prinsipe. Magiging katuwang mo ako sa pagtatanggol ng sapiro. Umalis si Hagorn ng Hatoria kasama ang maraming bilang ng kanyang mga hatol. Akala niya susugod sila sa atin. Ngunit kung hindi sila nagtungo sa atin, saan sila patungo? Abisala, mahal kong asawa.